Ang ating pong pag-aaralan ay kung hindi po nangyari ito ay wala hong kabuluhan itong ginagawa natin. So, may isa pong pangyayari, realidad po, lahat tayo mamamatay, tama po ba? So may mga karamdaman, ako ngayon, masakit, rayuma, gano'n. Mayroong may hika, sipon, at ang kinabibiliban kong isang mananampalataya sa Cavite City na kasama namin, di na ngayon kasi nahihirapan po siya. Siya po ay may cancer sa buto, ngate sa bato, ngayon nasa pigi, tapos may cancer sa baga. Pero hindi po siya bumibitaw. Tinaningan siya ng doktor, 5 taon na lang ang buhay mo, pero lampas na po sa pang-11 taon na niya po ngayon. Lagi pong dinadaing ang karamdaman na yun hanggang ngayon. Makirot, siyempre, cancer po yan eh. Pero ang sa kanya, habang may hininga siya, gagamitin niya ito para sa Panginoon. So lumalaban. Siya po ay si Ate Rhea Rabe ng Cavite City. Siya po yung inspirasyon sa ating panahon. No? May kwento po na 2 mamamatay. Isa hong mayaman, so may trilyonaryo na pala sa ating bansa. No? Nagpapakilala sa TikTok. No? Kilala niyo? Yeah. Oh, trilyonaryo daw siya. Ganun. So may 2 tao at isa ang bilyonaryo at isang mahirap. At dumating sa punto ng buhay nila na sila ay mamamatay na. So lahat ng medisina at dalubhasang mga doktor ay tumingin na sa kanya pero may taning ng buhay niya. Dahil doon, pinasikaso niya sa kanyang abogado ang lahat ng mapupuntang kayamanan niya sa kanyang mga anak. At sila'y tinipon at ang sabi ng mayaman, bilyonaryo, mamamatay na ako at iiwan ko na ang buhay na ito at ipinapamana ko ang lahat ng mga reriyang ko sa inyo. So, sabi niya, magpapaalam na ako. So, malungkot yung mga anak. Pero may kasiyahan din marahil ang iba. Dahil magmamana na sila ng milyon-milyon. No? Sabi niya magpapaalam na. At ang isang maralita ay tinawag niya ang kanyang anak at asawa. Sabi niya, hirap man tayo sa buhay, pero kapapasalamat ako sa Diyos. Dahil hindi sayang yung ating pong buhay. Sabi niya, ako po ay uuwi na sa piling ng Diyos. So, parehong namatay, pero iba yung naging kanilang pananaw. Ang isa na mamaalam at iiwan na yung buhay sa sanlibutan at ibibigay niya yung yaman sa kanyang mga anak. Sabi niya, mamamatay na. Yung isa naman na mahirap, sabi niya, uuwi na ako sa piling ng Diyos. Iba po, ano? So, sana yung mga kapwa mananampalataya, ang realidad, ang kamatayan ay darating. Pero paano ito pinaghandaan? Meron na po ba kayong St. Peter? Wala pa. Ano? Hindi yun yung ating paghahandaan ng mga mananampalataya. Sana'y sa aral na ito ay buo sa ating pagpapasya. Ano man ang mangyari? Mamamatay man ay maging katulad ng pananaw ni Pablo, ang mamatay ay pakinabang. Ang mabuhay ay pakinabang. So yun, ang ating pong pag-aaralan na may pamagat na ang pag-asa ng muling pagkabuhay. So may pag-asa dahil yan layo ng Diyos na ang tao ay umawalan ng pag-asa sa kabila ng kanyang pagpiling suwayin ng Diyos, ipinakita ng Diyos ang kanyang dakilang plano at layunin na yung tinuturo sa atin. So, ito po ay ating babasahin sa unang Korinto, Kabanata 15, talatang 17 hanggang 19. Pabasa natin kay Ate Hana.
Sound check. Verse 17. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. So mapapansin natin, no, sa tinura ni Pablo, na merong muling pagkabuhay, no? Kung hindi binuhay, ano po yung buhay natin? So kung hindi nabuhay ang Panginoong Yesus, hindi tayo malilinis sa ating mga kasalanan dahil ang hustisya o ang pagpataw ng Diyos sa kaparusahan ay kanyang buong pusong ihahatol o ibibigay sa lahat ng tao. Pero hindi niya layon ng tao ay mapahamak. Amen po ba? So, kaya po, ang kanyang muling pagkabuhay, kung hindi tayo malilinis o mapatawad sa ating mga kasalanan at walang katuturan itong ating ginagawa. So, sabi nga ni Pablo, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kasi, kanyo, bakit? Aba, namamayagpag po yung mga tao walang Diyos nang sila ay masaya sa larangan ng anumang gusto ng tao, no, pakamit niya. Tayo, nagtitiis, nagtatyaga. Tapos, hindi pala mangyayari yun nang tayo ay maisasama sa walang hanggan. So, sana po tayo mga mananampalataya ay sadyahong pumili na kung saan nga ba tayo nabubuhay, para kay Kristo o para sa sanlibutan. Kasi hindi po lapat. Kung tayo ay nagsasabing Kristiyano, pero namumuhay naman tayo sa kasalanan. Kasi ang kanyang pagkabuhay na muli ay upang tayo'y malinis sa ating mga pagkakasala. Kaya po, sa buhay ng Kristiyano, ibabangga niya lagi ang kanyang emotion, ang kanyang damdamin, kanyang nakikita. Kasi kung hindi niya makikita ang kagandahang loob ng Diyos, ang pagkabuhay na muli ng Panginoon. Kaya po, sa bawat mananampalataya, sana'y natutunan niyang pakinggan at sundin ang mga aral ng Panginoon. Kasi kung hindi po, walang katuturan. Amen po ba? Walang katuturan. At ano pa, kung hindi lamang yan, sabi ni Pablo, lilitaw pa. Nang lahat ng namatay ay napahamak. Kaya po, isinasauna ng Panginoong Yesus nang siya'y naparito upang hatulan ang tao, kundi upang iligtas sa tiyak na kapahamakan. So makikita natin na hindi po lilitaw ng mga naunang nanampalataya ay mapapahamak. Dahil yon ay pinatunayan ng seryosong gawin ng Panginoong Yesus ang layo ng Ama. Ang siya'y mabuhay na magmuli upang tayo ay linisin sa ating mga kalikuan. Mamuhay ng may pag-asa. Kaya po, ang pag-asa natin, sabi ni Pablo, ay kay Kristo. Kaya kung ang pag-asa lang naman natin, halimbawa, ito naman, tinuturan ni Pablo, kung ikaw ay Kristiyano, at ang buhay mo ay nakasali lang dito sa sanlibutan, gusto mong pagyamanin ka, pagsaganahin ka ng Diyos, ikaw ang pinakakawawang tao. Kasi ang buhay ay hindi lang dito sa lupa. Ito po ay ang magtatakda sa atin kung tayo nga ay makasama niya sa buhay na walang hanggan. Yung buhay dito. At ang buhay na yon ay disenyo ng Diyos, ang pamahalaan tayo sa kanyang mga nilikha. At gawin tayong mga kamanggagawa upang sana all lahat ng tao ay maibalik sa Kanya. So yun yung layunin ng Diyos kung bakit ikaw ay narito, bakit ako narito, bakit tayo nasa loob ng iglesia. Hindi po pwedeng tayo lang ay mga tagapakinig, ngunit hindi tagasagawa. Kasi po, hindi lalapat. Biruin mo, kung ang buhay ng isang mananampalataya, ako no, ay nagsasabing na kay Kristo pero nabubuhay sa kasalanan, paano magiging lapat yon sa kalangitan? Tama po ba? Hindi po pwede. Kaya ang kaligtasan ay hindi na mawawala. Naku po, kasinungalingan po yon.
Dahil kapilian po yan ng tao. Hindi po nawawala yung kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hindi po nawawala yun. Nawawala lang yun sa taong magpapasyang hindi magtuloy-tuloy sa kanyang buhay ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Ha? Kasi po, kung hindi po ang buhay lang natin dito sa mundo ay dito lang, hindi sa hinaharap, ay tayo yung pinakakawawa, sabi ni Pablo. So, ano po ba ang muling pagkabuhay at dito, bakit dito sinalig ni Apostol Pablo ang lahat ng kanyang ipinangaral at isinulat? Bakit nasasabi niya na ang mamatay ay pakinabang, ang mabuhay ay pakinabang para sa inyong ikatatatag? Diba? Gusto ko nang umuwi, sabi niya, pero hindi pa. Ayaw pa ng Diyos dahil kailangan pang ako maging kaisa sa mga paghihirap na gawain ni Kristo sa iglesia. Alam niyo po ba, naghihirap pa rin ang Panginoong Hesus ngayon? Dahil ang kanyang plano at layunin na yung mga kaibigan ko, kaibigan nyo, mga kamag-anak na ko, lahat ng kamag-anak natin, ay makasama sa buhay na walang hanggan. Kaya po si Pablo ay kanyang buong pusong ipinakikilala ang kagandahang loob ng Diyos kahit buhay itataya niya. Ha? So, ano ba ang badyan dito sa pamananampalatayang Kristiyano na dapat itong pahalagan at ipaglaban? Ano ba yung pakay nito, no? Bakit nga tayo ay mga nagsusumikap na gawin ang kalooban ng Diyos? Kasi po, may nangyari. Yun nga po, ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkalibing, at kanyang muling pagkabuhay. So ano nga ba ang ginawa at ginagawa pa rin ng Diyos dahil sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus? Yan po ay ating tutuklasin sa aral ni Pablo at ng mga apostol tungkol dito sa pag-asa ng muling pagkabuhay. Sa gitna ng mga binago ng paniniwala at kasanayan ng marami tungkol dito. Halimbawa, pag muling pagkabuhay, ano yung ginagawa ng ibang iglesia o ng ibang denominasyon? Ayun. O, ang iba ay panahon ng circus, panahon ng outing. Iba, panahon ng paghahanap ng itlog. Ganun. Easter Sunday. So ano man, mga activities, may mga pagtitipon, nakalimutan yung essence ng muling pagkabuhay. So, sa kanila ay piyesta ito dahil walang pasok. At anya, muling pagkabuhay, pag-asa, na sama-sama ang mga pamilya na nagsasagawa ng kanilang kaligayahan sa pamagitan ng pagkain, picnic, pero nawawala na ho ng diwa ang ginawa ng Panginoong Yesus. Kayo po ito yung nagiging kasanayan na ng marami. So yun. Kaya po sa atin bilang mga nananampalataya at patuloy na nananalig sa kabila ng hamon ng buhay, ating balikan at sariwain ang pahayag ng apostol na sukat magbigay sa atin ng ibayong pag-asa at pananalig. So ang pag-asa po, yan po ay inaalagaan. Alam niyo po ba na ang Kristiyano ay pwede pong panghinaan ng loob, mawala ang pag-asa na yon kung isasawsaw niya ang kanyang buhay sa sanlibutan, kanyang sarili, sa kanyang pangarap ng labas sa layunin ng Diyos, ang tayo'y dalhin niya sa kanyang katawan ng iglesia. Kaya po sa iglesia lamang ang tanging kanlungan ng mga mananampalataya upang manatili, yumabong, lumakas at mamag-asa sa gitna man ng kahirapan at anumang hamon ng buhay. Amen po ba? Mapapansin niyo po yan pag may mga taong napapagsabihan, imbis na sila ay makinig at sumunod sa Diyos, ilalayo nila ang kanilang sarili sa Diyos. Mapapahamak po sila. At yan po ay katunayan sa mga taong bakit wala sila ngayon, bakit ang iba'y nakalimot na dahil kanilang nilayuan kung saan ang sila ay huhubugin ng Diyos ang kanyang iglesia. Kaya po, kakalungkot man, may mga taong
hindi nila nakikita yung kanilang sarili kung paano ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay. So sa tanong, ano nga po ba ang kahulugan ng muling pagkabuhay para sa ating mga Kristiyano? Una, nangangahulugan ito na bayad na. Bayad na tayo sa Diyos sa ating mga kasalanan. So mayroong pagkakautang ang taong nilikha sa Diyos na lumikha sa Kanya. So, may pagkakautang. So ang utang ay dapat bayaran. So noong ito ay sumuway sa pinag-uutos ng Diyos, so, sa simula't simula, ay layo ng Diyos sa pagpalain eh. Kaya lang merong utos. At sa utos na yon, ang gagawin lang naman ng tao ay sumunod dun sa utos. Amin po ba? At yun yung pagpili kung anong masama at mabuti, ay hindi po sana sa tao yon. Kaya sabi niya, pag sumuway kayo, malalaman na ninyo kung ano yung masama at mabuti. Pero ang layon lang ng Diyos, sundin ang kanyang kalooban. Kaya lang, hindi niya pinakialaman ng ating kapangyarihan o karapatan na yon, o will na yon. No? So kaya lang, nung sinuway ito sa pag-utos ng Diyos, ang tao ay nagkasala. At kailangan ngayong sila'y paalisin sa presensya ng Diyos. Ang Diyos ay kailangan ng umalis at patungong ikatlong langit at masarhan na yung Eden. Pagkat kung magkagayon, baka kainin pa yung bunga ng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So ang tao ay nagkasala at ang kabayaran niya ng kasalanan na yon ay kamatayan. Ano ba ang kamatayan? Binabanggit yan, pagkawalay sa Diyos. So, kaya nga po si Adan at si Eva ay manatili sa lupa, alisin doon sa Eden, at siya ay humiwalay ng Diyos eh. At siya ay nasa langit. Ano pa? Yung tiyak na kayo mamamatay o ang tayo mamamatay sa pagkabulok ng katawan. So ito po yung tinatawag na kamatayang pisikal. Sa ating panahon, ang dami na pong mga pamamaraan anya para ang buhay ng tao ay madagdagan o humaba ang buhay. Tama? So ngayon, ang dami na, malilito ka kung ano yung mga pampatanggal ng mga sakit. Meron nandyan, mga ibiblend mo yung mga prutas. Di mo alam kung anong mga yon, no? Ang dami sari-sari. O, exercise. Tama naman ang exercise. So ano yung mga ibinibenta ngayon, kalakaran? O gusto mo humaba ng buhay, ito, kahit di ka mag-diet. O, inumin mo lang to. Ay minsan nga, nailigaw ako rin sa, nakakabighani naman talaga eh. Ay di, pinindot ko, 50% discount pa. O, edi kinukulit ako, tawag ng tawag sa akin. Sabi ko kay Ate Elis, anong gagawin natin dito? ang paalis ng mga taba-taba. Ako, ganun talaga ang kalakaran. No? So, mga mamatay po tayong pisikal. Ang tanong, hihiwalay ba tayo sa Diyos kapag ang karamdaman ay hindi natin gusto? Kasi po ang karamdaman, kapabayaan din po yun. O ay sinasabi nila, genetics o kaya hereditary. Pero yan po ay isa lang ang ibig sabihin. Kung tayo nagpabaya sa ating mga sarili. O ang mga kabataan ba, mahilig kumain ng gulay at prutas. O gusto, hotdog, bacon. Yan. Ano yung mga gusto ng mga bata ngayon? Mga burger, french fries. Kaya, halimbawa, yung mga magulang, maghanda kayo ng ang merienda nyo ay kamote, nilagang kamote o kaya nilagang saging. O ano yung reaksyon ng mga anak nyo? Ano ba naman yan? O. Halimbawa, gulay nyo, ay ang ulam nyo gulay lang. Wala bang fried chicken? Order naman tayo, McDo. Ay, Jollibee. O, puro, di po ba, binabanggit niya yung 10 sumpang pagkain, isa na dyan, o inumin, soft drinks, gano'n. O, ang dami. Pero yun yung kinagugustuhan ng mga bata. Sabihin mo sa bata, halika, labas tayo, kain tayo sa Jollibee. Ma! Ganon sila. Pero halika, merienda tayo. Ano? Nilagang kamote. Baka batuhin ka pa.
Ibang-iba na ho sa ating panahon. Pabata na ng pabata yung mga may diabetes. Tama? Ay, 22 pa lang may diabetes na. Ha? Oo. Dahil nga po, may diabetes, di ba? So mga kapatid, lahat po tayo ay inatasan ng Diyos na ingatan ang ating ding mga sarili. So lahat po tayo. So, masarap kasing kumain, sabi ng iba. Ito po ang mahirap sa mga Pilipino. Sa Pilipino, pag tinanong mo, kumain, ano yung sasabihin? Punta ka ron, masarap. Masarap ang pagkain doon. Pero sa ibang lahi, sa mga Hapon, sa Koreano, iba ang kanila. Sa kanila, anong nourishment, anong sustansyang meron. Oh. Sa atin, masarap. Ang pinag-uusapan, masarap. Kahit mamantika, kahit anong lasa niyan, maangang kanya, sarap niya. Pero sa ibang lahi, anong sustansya ang meron dyan? O, sa atin, kaya nagtatabaan. Aray ko po, no? So yun, kaya may pisikal. At kung hindi malulunasan, pagkawalay nga sa walang hanggan. No? So mawawalay sa walang hanggan. No? Pagkawalay sa walang hanggan. Eternal separation. Kaya ito po yung ibig sabihin ni Pablo na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. 3, pagkahiwalay sa Diyos, pisikal, at walang hanggang kaparusahan. Yan po yung binabanggit pag sinabing kamatayan. O, pabasa yung highlight lang uli. Verse 17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kasi natin yung seryosong ginawa ng Diyos at ng Panginoon Jesus, ang dumag-undergo siya ng kaya'y mabuhay na muli. Bakit? Siya'y namatay. Sa layon, ang mga nagkasala, mabayaran kanilang kasalanan, kasi kung hindi, walang katuturan ang pananampalataya. So kung atin pong titingnan, ano bang binabanggit ni Pablong kasalanan na yon? No? Tingnan natin uli. Pabasa ang may highlight. Soundcheck. Roma 5 verse 12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. So, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. Sino yung tao na yon na naging daan upang ang lahat ng tao ay latayan ng kanyang kalikasang magkasala? Sino yon? Si Adan, no? Si Adan ba nung nilikha ay may kasalanan siya? Wala pa. Pero meron siyang will. O ang mga anghel ba ay pwede magkasala? Opo. Katulad ng tao, may kapilian. At pinili ni Adan na sumuway gayong malinaw ang utos. Huwag mong kakainin ang bungang kahoy na nasa kalagitnaan, pagkat pag kumain ka niya, mamamatay ka. So, ang daming pagkain, yung bawal pa ang kinain. No? So, ang nangyari, ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Hindi natin minana yung kasalanan ni Adan. Ano yung namana natin? Yung sinful nature, yung killing lagi sa pagkakasala. Kaya po, tuloy sa ating panahon, sa ating dating paniniwala, kailangan ang bata ay mabinyagan. Kasi kung hindi, tungo sa kapahamakan. Kaya dahil sabi ron, dahil ng tao, dahil ang lahat ay nagkasala. Nagkasala na ba yung sanggol? Hindi pa. Wala pa sa kanyang kamalayan. Kaya po yung kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon, sabi ron, babayaran niya ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Pero ang epekto lang nito, doon sa mananalig ng si Kristo nga'y namatay ang dahil sa kanyang mga kasalanan. Amen po ba? Kaya po yung mga bata,
Yan po'y tiyak. Yung mga isinilang na walang kamalayan sa kung anong masama at mabuti, so yung mga sabi nila ay may mga diferensya, so masasabi nilang sila ay binili na ng banal na dugo o buhay ng Panginoon Jesus. Pero tayo mga may ulirat, may kamalayan, kapilian. Dahil lahat tayo ay nagkasala. Amin po ba? Kaya po sinasabi ni Juan, kung sinasabi mo hindi nagkasala, ginagawa mong sinungaling ang Diyos. O lahat tayo ay nagkasala. Dahil po sa ginawa ni Adan, so kailangan niya hong palayasin at arugain. Palayasin at arugain. At sa pamagitan ng kaatasan, nang siya ay maibalik sa kanya sa pamagitan ng kanyang ginagawa. Ayan, yung ginagawa ng Diyos sa gitna na yan. So, damay ang lahat ng tao nang nilipi sa bunga ng kasalanan ni Adan. Ngunit, tinubos din naman ang lahat mula rito, mula dito sa pagkakasala na yon. No? Walang napapahamak dahil sa kasalanan ni Adan. Ay, hindi natin pwedeng isisisi kay Adan. Si Adan kasi nagkasala, tuloy ako nagkakasala. Kapilian po natin, lalo na sa mga mananampalataya. So, ang mga mananampalataya ba, pwedeng hindi na magkasala? Pwede. Pwede po. Pero, sinasabi naman ng Panginoon, kung magkasala, meron tayong tagapagtanggol. 1 Juan, 1:9. O sa mga particular na mga nakabanata. So, mapapahamak. Wala hong mapapahamak dahil sa kasalanan ng tao. Bayad eh. Dapat yung kasalanan na yon, yung magbunsod sa kanya na lumapit sa Diyos. Sapagkat ipinahayag ng Diyos yung kagandahang loob. So isipin po natin, yung pagsunod ng Panginoong Hesus sa Ama, paano kung nagkasala siya? Risk po yun eh. Sa gitna ng mga wala sa Kanya, wala siya sa kalwalatian eh. Totoong Diyos, tao, nagpakatao siya. Halimbawa, kung dahil sa tuya sa Kanya ng mga tao, sa hamon ng mga tao, o kung Diyos ka nga, umalis ka nga diyan sa pagkrus. Paano na lang kung doon sa Getsemane, umayaw siya? Pwede bang ayawan niya yan? Pwede po. Kaya lang, hindi yun ang kalooban ng Diyos. Sabi niya, ang kalooban mo ang mangyari. Makikita natin yung walang pakay ang Diyos, kundi ang tao makasama niya. Anak niya, maging kanya. So sana'y ma-appreciate natin yung mga nangyari sa buhay ng Panginoon para tayo mag-alay din ng buhay para sa Kanya at para sa iba. So napapahamak ang bawat isa dahil sa sarili niyang kasalanan. Dahil sa patuloy na pagsuway sa kabila ng tinubos na ang lahat mula sa kasalanan ni Aman. At ito po yung kapilian ng tao, 3 pagre-rebelde. Hanggang ngayon, ang Diyos ay Kanyang inaantay ang pagbabalik ng mga taong na narito. At sino yung inatasan diyan? Para ibalik dahil namatay sila, namatay ang Panginoon para sa kanila. Dahil mula sa umpisa, layon niya, makasama siya sa walang hanggan. Sino ang inatasan ngayon? Si pastor? Ang mga misyonero? Hindi po. Lahat tayo ay inatasan. Maging kamanggagawa. Kahit si Naomi, paglaki niya, di ba, Naomi? Yun. So lahat po tayo ay nagkasala sa pagre-rebelde, ipinakita ng Diyos, walang humpay, na Kanyang nais na maibalik ang tao sa pamagitan ng Panginoon. Kaya po ang iglesia, kung walang ginagawang paghayo, anong ginagawa natin? Kita natin yung problema sa ating bayan, sa ating mga sarili, sa ibang tao. Papapansin niyo po ba araw-araw yung
ang mga tao ay paruot parito, nakikipag-unahan sa mga sasakyan para makapasok ng maaga. Tapos, trabaho ng trabaho, cycle lang yan eh. Uuwi, kakain, papahinga, gising na naman ng maaga, cycle na naman. So, nasaan ang buhay? Kaya po, kung ating titingnan, ano yung layo ng Diyos? Kakain, tutulog, tatrabaho, mamamasyal, cycle na naman. So, yun. Pero walang kaligayahan. Walang contentment. Kaya po tayo, piliin natin yung pinipili ng Diyos. Sumaatin siya. Amen po ba? So kasi makikita natin sa pagsasalaysay, tayong nagkasala ay mamamatay. Dahil ito ang kabayaran. Ang ginawa ng Panginoon ay inihandog ang kanyang buhay upang sino mang manalig hindi mapahamak sapagkat ito ang libreng kaloob ng Diyos. At ito ay ang buhay na walang hanggan. Sabihin nyo nga po sa katabi mo, ikaw ba'y may buhay na walang hanggan na? Ikaw ba ay nabayaran na ba ang iyong kasalanan? Nabayaran na ba? Sinong nagbayad? Oh. Hindi po Bombay, no? Hindi po sino man, kundi yung Diyos, tao, ang Panginoong Yesus. Kaya po, yung ginagawa natin sa araw-araw, lagi nating unahin ang kanyang kaharian at katwiran. Kasi kung hindi natin masasala. Ay halimbawa, pagising mo ng umaga, ang init-init, brown out. Di po ba? Brown out kahapon eh. Sa amin, brown out din. O di ba? Tayo ay nababanas. O, hahanap tayo ng lugar na presko. Ang iba napunta ng SM, di ba? Ang iba ay lumipat ng lugar dahil brown out dito. Doon sa amin ay hindi brown out. Bakit? Gusto natin ng presko. O gusto ba natin ng buhay na walang hanggan? Amen. So, doon natin ituon ang ating mga sarili. Kasi nagiging matalino tayo. So, mahirap po kung ang pagkabanas lang natin ay panahon ng brown out. Dapat yung inaisip natin, yung walang hanggang kaparusahan. Amen po ba? So, kaya po, naglabasan na naman ang mga damdamin, ang mga nasa Facebook. Sabi nila, bakit hindi nagbibigay ng anunsyo, brown out, wala na naman tubig, puro reklamo. O di po ba? Pero hindi tinitingnan ng sarili nang tayo ay nabubuhay ng walang katuturan. Kaya po tayo, bagamat damay tayo, mga nilipin ni Adan dahil sa kabunga ng kasalanan, ito naman ang ginawa ng Diyos. Sabi niya, libreng kaloob. Oh. Ang kagandahang loob ng Panginoon, ang tubusin tayo sa lahat ng mga ito. So, walang taong napapahamak dahil sa kasalanan ni Adan, napapahamak ang bawat isa dahil sa sarili niyang kasalanan. Kaya hindi natin pwedeng ibaling at sabihin natin, si Satanas kasi. Kaya sabi, paano ko malalayuan ng tukso? Si Satanas, ibinuyo ako eh. O, yun. Kaya po yung salitang tao lang ako na nagkakasala, ay yan po ay pamumuso. Meron na po tayong kakayahang hindi magkasala. Kaya nga tayo inilagay ng Diyos mula sa kadiliman, dinangras sa kagilagilas na kaliwanag. Nakiisip po ba natin ang mundong ito ay nasa impluensya ng Diyos ng sanlibutan? Pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ayokong mapahamak, ihahayag kong mabuting balita, pag makinig, kanyang kukunin, dadalhin sa kaliwanagan. Kasi hindi naman tayo pipersahin ng Diyos. Magpasalamat tayo dahil may mga taong ginamit ng Diyos para tayo ay hanguin sa putik ng kasalanan at dalhin sa kagilagilas na kaliwanagan. Amen po ba? Kaya po tayo ay
mag-isip-isip, baka tayo ay naglulunod pa rin sa kasalanan, gayong tayo ay tinubos na ng Diyos. No? So, dahil sa patuloy na pagsuway, sa kabila ng katotohanan, tinubos ng Diyos ang lahat mula sa kasalanan ni Adam. So, tayo po ba ay alipin pa ng kasalanan? Hindi na, pero pwede pang maging alipin kung pipiliin natin kasi yung meron tayong will. Kaya lang may kakayanan na. Ang dati, noong tayo sa ating sa pagsuway, wala tayong kakayahang pigilan ng kasalanan. Kaya po yung mga programa, halimbawa, yung mga addict, yung mga sugapa sa anumang mga bisyo, anong ginagawa sa kanila? Nire-rehab. O, doon sa rehabilitation, ipupus sila sa kanilang mga kakayahan na iwaksi yun. May mga parusa yan. Pero, after 3-6 months, makakalaya yan. Pero bumabalik uli. Bakit? Alipin ng kasalanan. Isa lang ang solusyon. Ang pakinggan niya ang mabuting balita, pagsisihan niya ang kanyang mga ginawang kasalanan, at tanggapin ang Panginoong Yesus at magpabautismo at piliing sumunod. Makilahok sa kanyang iglesia. Kaya yung iba ay ayaw na makilahok sapagkat para sa kanila ligtas na sila. Wala hong kaligtasan ng hindi ilalagay ang kanyang sarili sa kanyang iglesia. So, palit ulo, palit buhay, yung naka-highlight, Ate Hana. Uli. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So tayo naging matuwid sa harap ng Diyos, hindi dahil tayo mabuti, kundi dahil sa Panginoong di siya nagkasala, ay kanyang itinuring ang kanyang sarili. Hindi po siya makasalanan, kundi itinuring niya ang siya ay magkatawang tao upang harapin ang lahat ng mga pagsubok at tukso. Pero pinili niyang hindi magkasala. Bakit? Gusto niya tayong maging matuwid sa harap ng Kaya po, papasalamat tayo dahil binago nga tayo ng Diyos. Amin po ba? So tayo po ba ay nagkakaroon pa ng mga panahon na at natatakaw tayong gumawa ng kasalanan o tukso? Pinapasyahan natin minsan. Pero salamat sa Diyos. Dahil mga tapat, ang parakleto, anak, bumalik ka. Abrupt. Kaya po yung paghingi ng tawad ay buhay dahil tayo'y pinagpapala ng Diyos. Amin po. Kaya ho, ang katiyakan, ang tayo nga ay mga anak ng Diyos, tayo nga ay buhay sa mga pag-uusig ng banal na Espiritu na babalik ako. So hindi ko pairalin ang damdamin ko. Gagawin ko kung ano ang tama. Kasi ang gawain ng banal na Espiritu ang maging matuwid tayo. At yun ay pinapansin ninyo mga kapatid. Pag gumawa ka ng kasalanan, anong mangyayari? Ay, nangihina ka, aburido ka, tapos nahihiya ka sa Panginoon. Nahihiya ka na, minsan, ayoko na. Parang ayaw mo na. Konsyensya mo, ang bigat. Bigat. Minsan may magte-text sa'yo. Gumagamit ng Diyos ng mga tao. Minsan may nagte-text sa'yo. Kumusta ka na? So, attend ka. So, yan. Paglabanan mo yung udyok ng banal na Espiritu, magiging manhid ka na sa susunod. Dahil nire-resist mo ang banal na Espiritu. Pero kung minsan, kahit nakapagsinungaling ka, maliit lang naman ang kasalanan ng pagsisinungaling. Di po. Kaya sabi ni Pablo, wag na kayong magsinungaling. Nagsinungaling ka sa maliit na bagay. Ang nagsisinungaling ay mapagkunwari. Ayaw ng Diyos. So ngayon, inuudyukan ka ng banal na Espiritu. Lord, patawad po. Bam! Inililinis tayo at inuusig sa ating mga sarili. Ang ating mga sarili. Dahil mahal tayo. Amen? Ayun, nararanasan natin yan. Amen po ba? O, kasi tayo nga yung mga anak ng Diyos. Palit ulo, palit buhay.
O, basa uli yung 15 lang. Okay, verse 15, namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Thank you. So, namatay siya para sa lahat. Dahil gusto niya ang tao wag mabuhay sa kanyang sarili. Kasi pag nabubuhay ka sa sarili, anong mangyari sa'yo? Mapapahama ka. Mawawalan ka ng kapayapaan. Aburido ka. Lagi kang galit. Walang direksyon ng buhay mo. So, hahanapin mo sa ibang tao ang kaligayahan. Kaya po, bakit nagkakaroon ng pagkakahiwalay ang pamilya? Bakit nagkakaroon ng pag-aaway sa loob ng pamilya? Bakit? Ang kasalanan ay ang naging daan upang ang dyablo minsan pa ang manira ng pananampalataya. Ang nakawin at wasakin. Kaya sabi ng Panginoon, naparito ako upang bigyan sila ng buhay na ganap at kasiyasya. Naparito ang dyablo upang anong mangyari? Magnakaw. Ano pa? Pumatay at manira. Magtataka ka, bakit inuna yung pumatay at saka sa manira? Dahil ang layo ng dyablo, nakawin sa tao ang kagandahang loob ng Diyos. Ang ginawa ng Panginoon, ang kanyang pagiging matapat sa araw-araw, ibigyan tayo ng pagkain. Ang tayo magpasalamat. Kaya sabi ni Pablo, manalangin kayong lagi, magpasalamat kayo lagi sa Panginoon. Pag ninakaw yon, ano yung susunod? Mawawalan tayo ng pananampalataya. Papatayin. At pag namatay, nawala na yung pananampalataya. Tuluyan ng shipwreck at wala ng kakayahang bumalik sa Diyos. Yun yung pakay niya. Kaya ang iglesia ay inaatasan, magtipon kayo, magpaalalahanan kayo. Kasi kung hindi, walang proteksyon. Ang proteksyon ng Diyos, ibinibigay niya sa kanyang katawan. Labas doon, mamumuhay ka ng sarili mo na akala mo mananampalataya ka, pero hindi ka kaisa ng Diyos. Kaya marami pong hindi naunawaan kung bakit magtipon, bakit magsanay. Dahil kung hindi, matatangay po tayo. Wala ho tayong kapangyarihang labanan ng kasalanan. Ang may kapangyarihan, ang Diyos, at tayo'y bihisan ng bagong pagkatao. So kaya po ang tayo ay hindi na nabubuhay para sa ating sarili, kundi nabubuhay kay Kristo. Dahil siya'y namatay at siya'y binuhay na muli upang tayong namatay, makasama niya na mamag-asa. Bagamat siya'y nasa langit, nandito ang Parakleto upang makapamuhay tayo ng hindi sa ating mga sarili, kundi para kay Kristo. Amen? So dito po sa atin, malalagom natin, ang tao ay nagkasala sa Diyos. Ang kabayaran nito, kung di malulunasan, ay ang walang hanggang pagkawalay. At yun yung kamatayan. So, tayo bilang tao, huwag tayo masyadong natatakot sa kamatayan. Oo, may takot, pero huwag malampasan. Alam niyo po, ang lunas lamang para hindi tayo matakot sa kamatayan. Tayo'y na kay Kristo. Alam natin ang buhay, ang magiging kasasapitan. Kaya po ang ating destinasyon ay nakasalalay kung ano ang buhay mo rito sa lupa. Kaya sabi po ng katisista, the chief end of man is to glorify God. Nabubuhay siya para sambahin at sundin ang kanyang kalooban. Pero may kapilian. Tinubos tayo ng Diyos, ang lahat ng tao mula sa bunga ng pagkakasala ni Adan. Ito ay sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoon Hesus, yung pangalawang Adan. Ito yung pangalawang Adan. So, para sa kasalanan ng tao. Ang tao ay napapahamak hindi dahil sa kasalanan ni Adan, kundi dahil sa sarili nitong kasalanan.
So ang paghahandog ng Panginoon Jesus sa kanyang sarili ay sapat na katubusan para sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng tao at sa lahat ng panahon. Kaya po, yung sinasabi ng Panginoon na bumihis kayo ng inyong bagong pagkatao at alisin nyo yung dati yung pagkatao. Mortify, patayinin. Dahil yun lamang ang magiging lunas o gamot sa mga tao at sa atin bilang individual na mapalayo sa Diyos. Kailangan bihis ng pagka-Diyos. At yun yung ibinigay sa atin. Kaya sabi ni Pedro, ibinigay na sa atin ang lahat ng kapangyarihang magtuturo sa atin na maging matapat kay Kristo. So ito mga kapatid, dumarating ba sa punto ng ating buhay na pag nakakita tayo ng may mga patay, namamatay sa aksidente, sa anumang kalamidad, so may kapitbahay tayo, naririnig natin ang atungal, yung kanilang pag-iyak, ang kanilang pagdadalamhati. At tayo may namamatayan, binibisita natin ang kanilang mga burol. Ano yung ating pakiramdam? Malulungkot tayo sa mga nalulungkot, makisaya tayo sa nakikisaya. Kaya po kuminsan ang mga mananampalataya sa mga extreme ay panahon ng pagluluksa ay nagsasaya. Hindi po maganda yun. Ay nung namatay nga si Helen Vela nung araw, sabi ng mga Kristiyano, tayo magsaya, namatay si Helen Vela. Hindi po pwede yun. Hindi po ba na ano sila nun eh? Ano ba naman itong mga born again? Namatay, nagsasaya. Kahit nga ang kapatid ko nun, dahil siya yung naunang mananampalataya, extreme din yun eh. Sabi niya, nagpatotoo yan, nagagalak po ako dahil namatay yung mama namin. Ay sinaway namin siya. May panahon ng pagkalungkot, malungkot ka. Kaya mahirap pong magbigay ng payo sa mga namatayan. Huwag niyo sasabihin na, kaya mo yan. Huwag ka nang umiyak dahil ang Diyos, dahil ang kapatid mo, anak mo ay sa piling ng Diyos. Sasabi mo yan. Kaya sabi niya, magdalamhati kayo sa panahon ng pagdadalo. So mahirap na, huwag ka na lang magsalita. Tumulong ka na lang kung kailangan mong tumulong. Pero tayo, alam nating darating ang kamatayan. Kaya lang kung paano natin pinaghandaan. So, pangalawa, ano nga po ba ang kahulugan ng muling pagkabuhay para sa atin? Mga Kristiyano, ay nangahulugan ito na malaya na tayo mula sa kapangyarihan ng kamatayan. So sabihin nyo nga po sa katabi mo, malaya ka na sa kapangyarihan ng kamatayan. Huwag ka nang matakot ng grabe. Ayun. So ang kamatayan ng Panginoon Jesus sa mata ng Diyos na pinagkasalahan ang sapat na kabayaran para sa lahat ng kasalanan. So yun, absolute po yan. Wala ho na lahat ba ng kasalanan kayang ipatawad ng Panginoon? Opo, maliban sa pamumusom sa banal na Espiritu. Ang 3 araw sa libingan ay sapat na sapagat ang namatay sa krus ay hindi tao lamang. Siya ay Diyos, tao. Kaya po sa pagtatanggol, si Kristo ba ay tao? Si Kristo ba ay Diyos? Huwag niyong paghiwalayin ng dalawa na yan. Dahil wala siyang katulad. Di siya pwedeng ihambing. Wala siyang katulad, Diyos, tao. Kasi kung tao, kaya niyang ibuwis ang buhay, pero wala siyang katulad, siya ay Diyos, tao. Kaya 3 gabi lang, 3 araw, para ang lahat ng kasalanan ng tao ay kanyang bayaran. So, yan po ang ating ipinapahayag. Ang muling pagkabuhay naman ang katibayan ng katubusang ito. Kaya kung hindi siya nabuhay na magmuli, ang kanyang kamatayan walang kwenta. Ano ngayon ang mga relihiyon? May isang relihiyon na pwede mong kantiin ang pangalan ng Diyos nila. Pero wag mong kakantiin ang pangalan ng propeta nila. Alam niyo po ba yun? Walang kapatawaran sa kanila yun. Hahantingin kanila. Meron nung araw ng panahon ng Iran na merong naglathala at siya ay pinatungan ng ulo, ay ng
mahal ang kanyang ulo, ang kanyang buhay. $1 million kapalit ng kamatayan dahil kanyang kinanti ang pangalan ng kanilang propeta. Alam nyo na yan, hindi ko nasasabihin. No? So, pwede mong lapastanganan ang kanilang dinodiyos, Diyos nila. Huwag lang yung kanilang propeta. Ano mga relihiyon ngayon? Nangamatay na ang kanilang mga leader, pero hindi sila nabuhay na magmuli. Kristyanismo lang ang Panginoon Hesus. Sapagkat wala siyang katulad sa Diyos, tao. At ang katibayan nun ay wala ang kanyang sarili sa libingan. So ang muling pagkabuhay din, ang nagdadala ng tagumpay mula sa bunga ng kasalanan, ang kamatayan. So kaya nga ang kamatayan, wala na siyang kamandag. Pero hindi pa yon nararanasan ng kabuuan. Mamaya makikita natin. So ang sino mang nakipag-isa sa Panginoon ay mananagumpay sa kamatayan. Dito at sa walang hanggan. Kaya po, alam niyo po nung pandemic, nung COVID-19, ay di po ba ang daming natakot? O hindi ka nakakalabas nang wala kang passes. Tapos nakamask ka na, tapos naka-face shield ka pa. Oy, daming takot. Alam niyo po ba, nung namatay yung tiyahing ko, dumalaw ako sa tondo. Nakausap kong pastor. O, kumusta na? Nag-iba ako ng pamamastor. Iba na kasi. Kako, bakit? Nung pandemic kasi, hindi naman makakadala pagtipon. Wala kaming pagtitipon. So, nagsara yung church. Pero pasalamat tayo dahil sa totoo lang, ang JFCM, bago ang pandemic, ginagawa na ang online. Kaya po yung mga pastor, alam nila na kahit walang pagtitipon, sasang-ayunan at tatanggapin ng Diyos ang pagtitipong Zoom. Nakasurvive po tayo. Amen po ba? So, palakpakan naman natin ang Panginoon. Pero hindi natatapos ron. Marami pang mga gagawin. Kaya doon sa Colosas, yung aming mga kalalakihan at sa madaling araw, may mga salita ng Diyos na ang hirap ng tanggalin. Kasi halimbawa, yung Colosas 24-25, sabi ron, ang paghihirap ni Kristo sa iglesia. Makibahagi ako hanggang ngayon sa paghihirap ni Kristo sa kanyang iglesia. So, anong paghihirap ni Kristo sa kanyang iglesia? Dahil ang gusto niya, maibalik ang lahat ng tao na hindi ginagawa ng iglesia. Sana'y magkaroon tayo ng conviction na tinawag tayo ng Diyos dahil yung kasama mo sa bahay ay hiwalay sa Diyos. Yung kaibigan mo, kausap mo, walang kabuluhan at walang pag-asa. Ikaw may pag-asa, siya'y walang pag-asa, magsasama ba kayo? Kaya po yung pag-aasawa, hindi po pwedeng dahil mahal mo ang tao, nakita mo ang kanyang pag-ugali, nagandahan ka, namatsuhan ka sa kanya, swak kayo sa isa't isa. Hindi po. Ang lapat ay pareho kayong may kinikilalang Diyos. Hindi, paano nyo po papag-aralin ang anak nyo? Gusto nun sa isa, ikaw gusto mo rito. Paano mo ngayon tuturo ang manalangin kung hindi kayo pareho ng pananampalataya? Ay, hindi po problema niya, yung problema po yan. Kaya po mahirap. Ay, sa amin, may kilala ko nung araw, Kristiyano nung pamilya, nag-asawa siya ng unbeliever. Yung isa, hindi niya madala-dala. Kaya tuloy, siya ngayon yung nawala. Nadala siya eh. Hindi mo pwedeng sabihin na mapupersa yan. Kayo sasabihin na, hindi, Pastor, ibo-born again ko po yung aking boyfriend. Hindi po pwede yun. Parang inuunahan mo na ang Diyos. Ano? So, hindi po pwede. Kaya po, tayo, mga namamag-asa, nakikipag-isa, mananagumpay tayo. Amen po ba? So, hindi ito mawawalay sa Diyos sa walang kung siya ay manatili sa pangipag sa Panginoon hanggang wakas.
Kung ang Diyos ay sa atin, sino ang laban sa atin? Ano ba yung awit kanina? God is with us, who can be against us? Yan. So, sumasa atin ang Panginoon. Ano pa? Pakibasa yung naka-highlight. Unang Korinto chapter 15 verse 54, kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. So, si Pablo, alam niya yung huli at yung mga pananagumpay at yun nga yung mawalan ng kamandag ang kamatayan at ito'y nalupig na. So ito po ay kalubusan o tagumpay. Kaya po tayo, pagdating ng panahon, pagbalik ng Panginoon na hindi katulad ng isang magnanakaw, kundi ay ang ating inaasahan, tayong mga nabubuhay sa isang kisap mata ay gagawing maluwalhati ang katawan. At yung mga namatay kay Kristo ay bubuhayin. At sila ay sasalubungin ang mga nangamatay, ang mga nabuhay na sa isang kisap mata, sasalubungin sa alapap ang Panginoon. Kaya po, yung kamatayan, nasaan na ang kamandag? Opo, tayo po nasa sa estado pa ng kailangan nating magtiis, magtiyaga, kumain ng mabuting masustansya, at iwasan ang pagpupuyat, iwasan ang sobrang kaligayahang hinahanap, kanlibutan. Hindi po masama pong mag-travel, hindi po masamang magbiyahe. Hindi ibig sabihin na masama ba ang manood ng sine? Hindi po. Pero kung nauubos ang oras nito at hindi na mo na nabibigyan ng pagpapahalaga ang buhay mo nakakawin kay Kristo, nagiging masama. Kaya po sa Panginoon, ang magnasang yumaman ay magdudulot ng panganib sa buhay. Hindi naman masama ang yumaman kung ito po ay magiging daan para maluwalhati ang Diyos. Okay? So, darating ang kamatayan sapagkat ito ay hindi maiiwasang panahon ng pagbibigay sulit. Pansinin niyo po. Kung wala pa ang rapture, ano yung daan para makapunta tayo sa piling ng Ama? Kamatayan. Amen? Ay kung mamahalin mo ang sarili mo dahil dito lang nakasalalay sa sanlibutan, pinakakawawa ka. Dahil tayo ay mga estranghero lang. Kaya po mga kapatid, mahalin natin ang ating mga mahal sa buhay pero higit na mahalin ng Diyos. Anong paghahanda sa pagdating ng kamatayan? Spiritual. Ang kamatayan po ay spiritual. Kung hindi tayo malalim sa pagkakaunawa, pagkakilala, at pagtanggap sa kagandahang loob ng Diyos, mababaw ang ating pananaw pagdating sa kamatayan. Kaya mga kapatid, hindi po dahil tayo'y nagsusumikap, nagawin natin ang lahat para tayo ay masagana ang buhay, tama po yun. Pero wag hong kaliligtaan ang espiritual na buhay na nakakawing sa kanyang katawan ang iglesia. Kaya po ang iglesia laging nagsasama-sama. Hindi mo pwedeng, Pastor, dito lang po ang ibibigay ko. Hindi natin pwedeng takalan ang Diyos. Ang iba, tinatakalan ng Diyos eh. Ito lang ang kaya ko. Ang iba naman, ay sinasabing, iba naman ang ipagawa mo niyan, Pastor, Elder. Ako na lang lagi ang nakikita mo. Di tinatakalan mo ang Diyos. Magpasalamat ka kung ikaw ang laging napagsasabihan. Dahil may nakikita sa iyo na ikaw ay nagiging matapat. Ang mahirap kung hindi ka kinakausap. Alam niyo po ba sa church, hindi lahat ay pwedeng arugain. Ang kaya lang arugain yung mga maggustong magpa-aruga. Kung ayaw lang, magiging spectator lang sila, mananatili silang tagatingin na lamang. Hindi po yun ang layo ng Diyos. Kaya po yung mga nasa general admission, sila yung mga taong mahilig mamuna. Ultimo suot mo, pupunain. Uy, sinuot mo na yan ng 1 linggo. Yan na naman ang suot mo. Pero yung nasa ringside, o yung nasa
ano ba yun tawag doon? Ah, ringside tawag doon, di ba? Basta yung malapit, kung sa basketball, huwag kayong nandun sa pakatapos, ay, pinupuna mo yung player eh. Hindi mo alam kung ano yung... Pero yung nasa tabi niya, ringside, oh, nasasaktan siya kapag nasasaktan ang kanyang mga player. Nakikiisa siya. O, yun yung mga taong may potential na ano man ang mangyari, hindi ka nun iiwan. Pero yung mga attendees lang, nanonood lang, wala kang magagawa roon. Sana yung mga nasa general admission, magpasyang, makikilaho ako, pastor. Gusto kong magso. Gusto kong ma-involve ang aking sarili sa temple. O, alam mo, kikilan lang ang temple. Gusto ko sa music. Ay, kailangan mo sa music, pero kailangan mong magsanay din. Ay, alam niyo po ba sa church, kaya nga po sabi ko rin sa isang church mag-reboot kayo. Bakit, pastor? Eh, kayo, yung mga naglilingkod, paatasan kayo ng ihi eh. Ang dapat, yung paglilingkod, huwag mauna yung skills. Anong dapat na mauna? Karakter. Kasi kung skills yan, hindi yung karakter, pag yan ay makanti mo, aalis yan. Pero yung karakter, nahubog yan, hindi ko iwan ng church. Dahil dito ako tatapyasan ng maling pag-uugali ko, pagpapahalaga sa buhay. O, di po ba? Kaya po ang umaalis ng church, sayang. Hindi niya binigyan ng pagkakataon ang Diyos at ang kanyang sarili na maging kawangis ng Panginoong Yesus. Kaya po tayo magpapasalamat. Ang lalayo ng iba, may sa Bulacan, Quezon City, yan, Cavite. Ay bakit pumupunta rito? Gusto lang attendance? Hindi po. Dahil gustong tipon-tipon, magpalakasan sa isa't isa. Amen po ba? Kaya po hindi ho issue yung layo. Ang issue riyan, puso. Gusto kong makiisa sa pagtitipon, makita. Alam niyo po ba pag ang isang kapatid na inaasahan mo nandito wala, anong pakiramdam mo? Masaya ka ba? Kahit pa paano, aray ko po, wala rin. Ako nga, meron akong inaasahan nandito. Pero wala. Hindi ko naman sasabihin kung sino yon, di po ba? Tuloy mo, Ate Hana, pagbasa. Ang ginagawa ng Diyos sa mga nakipag-isa sa Panginoon. Romans 6 verse 4, sa makatuwid tayo'y namatay na at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Di po ba ang kulit ni Pablo? Ano? Ano yung kamatayan? Ano yung pakikipag-isa? So tayo ay namatay na. Ayan, ito po yung essence ng water baptism. Tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo. Kaya po binabautismohan. So yung mga naunawaan na ito, ayaw pa magbautismo, huwag niyo hong asahan na magkakaroon pa kayo ng kasigasigan na magpabautismo. Kung naintindihan mo pero ayaw mo magpabautismo, magiging manhid ka na at hindi na magiging makabuluhan ang pagpapabautismo. Kaya pag naunawaan, kaagad, di ba ang ginagawa ng mga apostol? Agaran. Si Philip nangaral doon, pero nabautismohan sila. Baka hindi nila naintindihan. Alam niyo po bang binautismohan pang iba ron? At sila'y pinahayagan ng mabuting balita ng kaligtasan at ang pagtanggap sa banal na Espiritu. Ganon din sa Gawa 11. Binautismohan uli sila. Sila ni Pablo at ipinangaral ang mabuting balita. Dahil ang pagkabuhay na muli ng Panginoong Yesus, ito, listen to this. Kung paano binuhay muli si Kristo, ay siya ring mangyayari sa atin. Tayo ay magkaroon ng buhay sa pamagitan niya. Kaya si Kristo ang ating tinapay ng buhay, siya ang daan, katotohanan, diba? Buhay. Siya ang pintuan ng buhay. Si Kristo ang lahat-lahat sa atin. Amen po? So ano ang gagawin ng panang Diyos? Yan.
Pakibasa lang yung naka-box. Romans 6 verse 5, sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Verse 8, kung tayo namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam nating si Kristo nang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Amen. So kung nakasama tayo, pansinin nyo, huwag nating bilisan. Kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan. Ano ba yung kamatayan ni Kristo? Kamatayang katulad niya. Ano yung kamatayan? Ipako sa krus? Hindi po. Kamatayan dahil sa pagsunod sa kalooban ng So kaya po tayo ay ipagtanggol natin ang ating tinanggap na sinimulan ng Diyos at yun yung kagandahang loob, pag-ibig. So katulad ng kanyang kamatayan, kay walang sala, kay pinarusa. Tayo rin na nabubuhay sa Ebanghelyo, sa mabuting balita, na handa nating ibigay ang ating buhay para sa Panginoon at para sa iba. Hindi po madali ang mag-Ebanghelyo. Pero gagawin mo dahil ito ay ang kalooban ng Diyos. Mahirap pong makipag-usap sa isang taong sarado, kandado, padlang. Pero may magagawa. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos, kaya niyang gibain ang pagmamatigas na puso ng tao. Kaya tayo ay tinuring ng mga pari upang gibain ang kuta ng mga kapangyarihan sa kalawakan. Kasi ang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan ay ang gawin ang kalooban ng Diyos. Tiyak na tayo ay makakasama niya sa muling pagkabuhay katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Piliin kung ano ang mabuti. Piliin kung ano ang tama. At yun ay may kakayanan tayong labanan ang kasalanan at ang dulot kasalanan. So, every time na tayo ay papasok sa isang sitwasyon na alam natin mahuhulog tayo sa pagkakasala, sa totoo lang matapat ang banal na Espiritu. Matapat po siya. Kaya lang, ating sinisikil ang kanyang pag-uusap. Pipiliin natin ang ating pagiging makalaman. Bakit? Walang kapangyarihan. Walang kapangyarihan labanan ang tukso at lahat ng mga pamamaraan ng diablo kung hindi tayo magpapasakop sa Diyos. Submit to God. Unahin ang kanyang kaharian at gawin kung anong tama. So, nabubuhay tayong katulad ng kanyang kamatayan. Patayin ang dasa ng laman, buhayin ang espiritual na kalagayan, isipin ang mga bagay na mabuti, kaaya-aya, banal at kalugod-lugod. Oh? Kaya kung tayo nakasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama. Kaya po hindi lapat. Ulitin ko, wala hong Kristiyano na magsasabing ligtas siya pero ang buhay niya lisya. Gumagawa siya ng kasalanan at walang pagpapahalaga sa nais o kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos ang tayo magsama-sama, magtipon, magpalakasan, magtulungan, magunawaan, at manalangin. Sabi nga ni Pablo, idalangin ninyo rin ako sa Panginoon na hindi maging sayang ang aking pangangaral. Sabi niya, lagi kayong manalangin. Ano yung dadalangin? Minsan mali ang ating mga pananalangin. Ang pananalangin natin, hingin ang para sa ating kapritsyo. Lord, ibigay mo po ako ng maayos na kalusugan. Tama rin naman. Lord, bigyan niyo po kami ng mga kain ngayon. Tama rin naman. Lord, bigyan niyo po ako ng maayos na trabaho. Tama din po naman. Pero hindi natin hiningi ang kalooban ng Diyos. Diba, anong panalangin? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, ang iyong kabanalan ang mangyari. Thy kingdom come, ang iyong kaharian ang mangyari sa buhay ko. Thy will be done, ang siyang naging buhay ko on earth as it is in heaven. So ano yung nais ng amang nasa langit, yun ang buhay ng nasa lupa ng sino mang nagmamahal sa kanya. Amen?
Ano na lang ang kasunod nun? Give us this day our daily bread. So ano-ano inuuna? Ang kalooban, kabanalan. Kaya po yung panalangin, makikita natin yan kay Pablo. Anong sabi ni Pablo? Sa Efeso 1:17 at sa Colosas, binabanggit niya, ipagkaloob sa inyo ang karunungan ng Diyos na makilala niyo pa siya. Ang pangunahin, espiritual. Ang makilala pa ang Diyos. Yun yung sabi ni Pablo. Ang sa akin ay tuturing kong lahat ay basura. Ang para sa akin ay ang makilala pa ang Panginoon Jesus. So ano yung prioridad ng mananampalataya? Ang makilala pa ang Panginoon Jesus. Saan makikilala ang Panginoong Jesus? Sa kanyang katawan, kanyang iglesia. Saan itinuturo ang mga turo ng mga apostol at sama-samang nananalangin, nagpipiraso ng tinapay, nagbabanal na hapunan at tutulungan sa isa't isa. At sabi ron, idinaragdag ng Diyos ang mga naililigtas dahil kabilang sa simbahay ang bawat isa. Amin po ba? So ano pa? Pakibasa. Ayan, nabasa na natin kanina, pakibasa ulit. Unang Korinto chapter 15 verse 55. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Alam niyo po, tinutuyanan ni Pablo to eh. Oh, asa na yung kamatayan na sinasabi niyo? Oh, natapos na. Kaya po yung pagbaba ng Panginoon, yung huling kalaban, yung kamatayan. Oh, nasa na ngayong kamatayan? Oh, yung mga nilalansin nyo, nagpatuloy, nagtiis. Asa ng kamatayan sa kanila ngayon? Binuhay ko sila, makakasama ko sila. Kaya yung bumaba siya sa Tartaro, sinabi niya doon, di ba? Kala nyo, mamamayagpag pa kayo. Kala nyo, yung kamatayan ko ang magiging daan ng kabiguan ng Diyos. Hindi. Kamatayan ko ang dahilan upang hindi na kayo makapanaig. Napagwagian ko na ang kamatayan. Kaya wala hong kamatayan sa mga anak ng Diyos dahil buhay na walang hanggan ang layo niya sa bawat sa atin. Amin po ba? So ano nga po ba ang kahulugan ng muling pagkabuhay? Ng kahulugan ito na maaari na tayong maitulad sa Panginoon Jesus. Sabihin nyo nga po sa katabi mo, katulad ka na ng Panginoon Jesus. Oh, meron bang talata sa Biblia na nagsasabing katulad ka na ng Panginoong Yesus? Meron? Meron. Pakibasa. Sa umpisa, 16. Unang 1, chapter 4. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. So, yun. Makikita natin yung bukod ng katulad ni Kristo ay nabubuhay sa pag-ibig. Amen? Ayan, sabi niya, ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. Alam niyo po, may mga taong inilalapit o dinadala sa atin ng Diyos. Pero para tayo ay mainis. Sabi nga nila, hilatsa pala ng mukha ay ginagalit na ako eh. Kala ko, mangungutang na naman to. Ay, mga gana. May sadya na naman to. Ay, gana. Mayroon tayong mga kinainisan marahil. Ako nung araw may nakinainisan ako. Hindi dito sa church. Tuwing nakikita ko siya, talagang sumisilakbo ang damdamin ko. Pero humingi ako ng tawad sa Diyos at humingi ako ng pag-ibig. So nagpapasalamat ako na wala yon. Ang pumalit ay biyaya, habag, pag-ibig. Kasi desire mo, pipiliin mo ang pag-ibig. So yon, ang pag-ibig ay nagiging ganap. Panatag ang ating kalooban sa araw ng paghukom. Kaya po, wala hong mananampalatayang hiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Karakter ng Diyos, pag-ibig, pangunahin. Di po ba? So, bakit hindi tayo, mapanatag tayo
dahil tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig ng ito. Amen? Aba pag tiningnan kita, nababanaag ko ang ikaw ay anak ng Diyos. Nagpapakumbaba, nananalangin, tumutulong, hindi mo makitaan ng magaspang na pag-uugali para sa Kanya, encouragement, mapayapang buhay, kahit may problema, di ba't laging masaya, kahit wala ng pera, ngunit masaya, naharap. So nandun, naglilingkod sa Diyos, visible. So katulad tayo ni Kristo. Angkop sa buhay, ang pag-ibig, pagtitiis, pagtsatsaga, kapakumbabaan, pamamag-asa, na hindi inaangat ang kanyang sarili sa kanyang pedestal, kundi ang nais ay ang Panginoon. So yan po'y nangangailangan ng pagsasakripisyo, pagtitiis, pagdurusa, dahil ang mamuhay para kay Kristo ay ang daranas ng mga pagdurusa. Hindi ho para tayo ay hindi kumain. Ang iba kasi ayokong maglingkod sa Panginoon kasi sayang yung sideline na ito. Paano magagawa ng praise the Lord kung wala naman ako makakain? Ay iko-konteksto naman natin. Paano ka naman magsasabing praise the Lord kung ikaw dapat ay nagtatrabaho at aasa ka na lang sa Diyos? May mga taong gano'n. Kaya nung panahon ng Thessalonica, ayaw na ng mga tao magtrabaho dahil namatay na ang kanilang mga mahal sa buhay, walang pag-asa. Sabi naman ng iba, ay hindi na ako magtatrabaho dahil darating na ang Panginoong Jesus. Sayang naman yung aking ipupundar na kabuhayan kung darating lang naman siya. Di sayang, di ko mapapakinabangan. Mali na naman. So habang araw-araw, alam natin darating ang Panginoon. Sa yung tinatawag na eschatological, darating ang Panginoon. Baka dumating bukas kung datnan niya ang buhay ko ganito. Di po ba? So mahirap pong pag dumating ng rapture, may maiwan sa atin. Huwag naman sana. Ano? So tayo ay mga katulad na ng Panginoong Jesus. So magiging katulad tayo, ito po ang mithiin ng tunay na Kristiyanong matulad sa Panginoong Yesus, hindi lamang sa walang hanggang, kundi maging buhay sa kasalukuyan. So, tayo ay asin at ilaw, tayo ay mga bituing, nagniningning. No? So, ito ang iniaral ng mga apostol na dapat din nating aralin at iaral o ay bahagi. Binabago tayo ng Diyos sa kasalukuyan, at babaguhin niya ng lubos pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. So, sa araw-araw, binabago tayo ng Diyos. Amen? Halimbawa, tumulong ka ngayon, araw, mabuti yan. Susunod, dublihin mo pa, tumulong ka uli. So, ikaw ay nanalangin ngayon, dagdagan muli, manalangin ka uli. So, ikaw ay nagsowan ka lang, hindi ka kontento, mag-sow 2 ka. Mag-M3, M4, M5, hanggang M6. Ngayon, biruin mo, lahat ng modules, tinapos mo. Praise God, dahil layo ng Diyos, ang tayo maging kamanggagawa niyang ihanda. So yun, kaya araw-araw, binabago tayo na, binabago niya ako araw-araw. Diba, may awit yan eh. So, binabago tayo sa kasalukuyan. Yan, babasa uli yung naka-highlight. Sound check. Efeso 4 verse 12. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang Iglesia, hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Thank you. So, bakit ibinigay ang 5? Apostol, propeta, evangelista, iba, pastor, guro. Bakit? Ihanda sa paglilingkod ng lahat ng mga banal. So, inilagay yan ng Diyos dahil mayroong dahilan para ihanda sa paglilingkod. Ngayon, nandyan yung 5, ayaw mong magsanay. Ano ngayon yung katibayan na ikaw ay lingkod ng Diyos? O kung ayaw mong makilahok, dahil sabi ron, ihanda sa paglilingkod. Paano ka makapaglilingkod kung hindi mo kilala ang paglilingkuran mo? Paano ka makapaglilingkod kung hindi mo inaalam ano yung paglilingkod?
pwede bang maglingkod ang isang taong hindi magpasakop at magsanay? Mananatili kang wala sa kabuuan ng kanyang katawan. Pwede bang sabit ang sa katawan ni Kristo? Pwede bang sabit na lang ako, Panginoon? Pagdating na lang ng paghukom, pwede bang pasakayin mo ako? Wala akong sabit. Lahat ay bahagi sa ikatitibay ng katawan ni Kristo ang Iglesia. Kaya po, papansin nyo, pag ikaw ay pinagsabihan o ikaw ay inaanyayahan, mag-under ko ka ng training. Huwag nyo hong basta baliwalain niya. Dahil pag yan ay binawaliwal mo, lilipas na naman ang panahon na wala kang kaya ng isulong ito. Kasi iyon ang ibinibigay ng pagkakataon. Hindi naman kailangan ng Diyos ay walang ganon. Gagamitin niyang kanyang iglesia para tayo ay maging kabahagi ng pagpapatibay ng kanyang katawan. Kaya po kung tayo ay nagiging sanhi para hindi umunlad, ang iglesia, mananagot tayo. Kaya sabi niya, did you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Ang sino mang sumira ng kanyang templo, ang iglesia, binabanggit niya yun, mananagot siya sa Panginoon. Siya'y daranas ng puot at galit ng Diyos. Kaya ho, sa atin, yung pananampalataya at pagkilala sa anak, ay kung tayo ay magpapasyang maging lingkod na naihanda. No? So, dahil doon, atin pong makikilala ang ating pagkatao ayon sa pagkatao, pagiging ganap ni Kristo. Okay, ano pa? Babaguhin pa rin tayo ng lubos. Okay, basa uli. Unang 1, chapter 3, verse 2. Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Amen. So kung basahin ko lang yung nasa unahan kasi meron akong makikita tayo rito gaano kalaki ang pag-ibig. Tinawag na tayong mga anak ng Diyos. So kung tinatawag tayong mga anak ng Diyos, pribilehiyo. Kataas-taasan Diyos na may likha ng langit at lupa sa dami-dami ng tao sa mundo dito sa Pilipinas ay may tinawag siya at ako, ikaw, tayo ay tinawag niyang anak. Amen po ba? So, amen? Kung hindi tayo nakikilala ng sanlibutan, okay lang. Basta ang tayo nakikilala ng tayo kinikilala. Kaya sabi niya, mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon. Bakit? Dahil naunawaan natin kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Kaya kagandahang loob. Pag-ibig ang siyang nagiging daan upang tayo ay mamuhay ng may kabanalan. Wala hong nagmamahal na hahayaan niyang saktan ang kanyang minamahal. Wala hong nagmamahal na tatraydorin niya ang kanyang minamahal. Nakikita man o hindi, mamumuhay siya ng kaaya-aya dahil ayaw niyang saktan ang kanyang minamahal. Amen po ba? So, anak na tayo ng Diyos ngayon. Pero hindi pa nahahayag yung buong kabuuan dahil hindi pa tayo resurrected body. Pero balang araw, sabi niya, makikita na natin kung sino talaga siya. So may awit na, I see the Lord, I see the Lord. Minsan, inawit ko yon. Sabi sa akin, ba't kapag umaawit nang nakikita mo ang Panginoon, nakapikit ka? Dapat niliteral tuloy. I see the Lord. Huwag kang umawit nang nakapikit kasi di mo makikita ang Panginoon. Exalted high above the heavens. No? Kaya sino may ganitong pag-asa ay nagsisikap. Oo, nagsisikap. Sabihin nyo nga ulit sa katabi nyo, ha? Exercise to eh. May pag-asa ka ba? Katulad ko, pagsikapan natin na maging malinis ang ating pamumuhay.
Yan, sinasabi nyo na yan, ha? Yan. Di naman tayo kinukundina, kundi ang tayo hinihimok dahil tayo ay may pag-asa. Kaya po yung word na mahalagang makita natin dyan, nagsisikap. So, magsikap ka. Yan. Kasama niya tayong maghahari. Ito, sa pahayag, yon. Dooy, sabi ron, maghahari sila magpakailanman. Sino yung maghahari? Magpakailanman. Mga lingkod. Maghahari magpakailanman. Kaya po dito, ini-exercise na natin yung pagiging lingkod. Paano ka magiging lingkod? Sabi mong ligtas tayo, hindi naman tayo kaisa ng kanyang iglesia. Nabubuhay tayo sa sarili at hindi sa Panginoon. Paano magiging makasama magpakailanman? Naiintindihan ba natin? Paano tayo magiging totoong lingkod kung dito hindi naman tayo lingkod? Tapos sasabihin natin gusto natin maligtas. Ang pagkaligtasan ay paglilingkod. Di ba? So paano magiging... Estranghero po tayo kung sasabihin natin, ay, Panginoon, di ba sinabi mo ang sino man tumanggap sa iyo ay maliligtas? Ano yung pagtanggap bang naiintindihan mo? O nabuhay ka sa kasalanan, paano kita magiging lingkod? Kaya yung mga talent, yun yung mga ibinibigay na aral ng Panginoon sa'yo nangangaral sa lupa. Kasama niya tayong maghahari. Ayun, nabanggit na natin, maghahari sila, magpakailanman. Papansin niyo, no, mga kapatid, makikita na ang kanyang mukha at masusulat sa ating mano ang kanyang pangalan. Doon, wala nang gabi. Hindi na siya mangangailangan pa. Dahil mismo ang Panginoong Diyos ang magiging ilaw nila. Panghuling talata, Daniel 7 verse 27. Ang kaharian at ang karangalan ng mga kaharian sa buong daigdig ay ibibigay sa mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Sila ay maghahari magpakailanman. Maglilingkod at susunod sa kanila ang lahat ng kaharian. yun, mga 500 years or more, ito ay inihayag sa pangitain ni Daniel, na sabi ron ay ibibigay sa mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Word na mga hinirang. No, sila ay maghahari magpakailanman. So yung layo ng Diyos, pangasiwaan ng kanyang mga lingkod ang daigdig na ito. Kasi dito tayo maninirahan, tama po ba? Lilinisan niya, ipipurify niya lahat ng ito. So yung mga lingkod niya ang mga ngasiwa sa lahat ng mga tao. So, may mga tao po, may mga naturalized people na siyang pangangasiwaan. Maging ang mga anghel, ang tayo, ang sa kanila ay hahato. So, yan po yung spekulasyon kung bakit ang nakas ay kanyang binuyo sa pagkakasalang tao. Dahil ang tao, ang makakasama ng Diyos, magpakailanman na maglilingkod sa daigdig na ito. Amen po ba? So ating tinalakay, ano nga po ba ang kahulugan ng muling pagkabuhay para sa ating mga Kristiyano? Nangangahulugan ito na bayad na tayo. So yung pagkabuhay, kung walang pagkabuhay, wala hong pagbayad. Pero dahil siya'y nabuhay ng muli, tayo ay tiyak na bayad sa ating mga kasalanan. Pangalawa, na ang ibig sabihin ng kanyang muling pagkabuhay, malaya na tayo sa kapangyarihan ng kamatayan. Tayo ngayon ay hindi na marapat na natatakot sa kamatayan, bagamat yun ay realidad, dangan nga lamang turuan ng sarili kung ano nga bang kamatayan. Kamatayan ay paghihiwalay ng kaluluwa at sa laman, pero mabuyang bubuhayin muli at makapiling sa walang hanggan. So yung mga wala kay Kristo ay mawawalay, magpawalang hanggan at sila'y malayo at hiwalay sa Diyos. Pangatlo, nangahulugan ito na maaari na tayo maitutulad sa Panginoong Yesus. Kahit nasa daigdig pang ito. So sa pagbabalik ng Panginoong Yesus, malulubos ang pagkalupig sa kamatayan sa mga mananampalataya. Kaya po sa panahon ng wrath of Satan, doon sa zeal number 1 to 6, ay merong patayan na mangyayari. Pero, ang kamatayan na yon ay pisikal.
Kaya po, doon sa langit, ang sila'y mananalangin, kailan niyo po ba kami ipaghiganti? Ha? So, at sila'y bubuhayin muli. No? Pagkat sila'y bubuhayin muli, tungo sa walang hanggang pagkabuhay, ang mga tumanggi naman sa kaligtasan ay ilalagak sa pangalawang kamatayan, walang hanggang pagkawalay, at iyon ay pagdurusahan nila sa walang hanggan. Kaya nga, marapat lamang na sinupin at ipaglaban ang buhay Kristiyano sapagkat walang ibang iniaalok ang Diyos sa tao upang makabalik sa Kanya maliban dito. Ang buhay ng Panginoon Jesus inialay sa lahat ng tao. So kaya nga sa ating pong pagtatapos, ating pong tingnan sa kabuuan, mayroong pagsasakripisyo, pagtatyaga, pagsisikap, may mga pagpapasya na sabihin natin mang sayang dahil nasayang yung pagkakataon na tayo masayang kasama sila. Pero sa atin, napagpasyahan natin kung anong tama dahil hindi nasasayang ang ating paghihirap para sa Kanya. Kaya nga ang Kanya himok, maging masipag kayo. Saan? Paglilingkod sa Panginoon. So, meron tayong master, mayroong utos, nabubuhay tayo sa araw-araw na meron siyang ninanais. Ang dangan niya lamang, katangian na yon ay maging masipag. Bakit? Hindi sayang ang ating paghihirap. Amin po ba? So katulad ng dalawa, ang mayamang namatay, lahat ng kanyang pagpupunyagi, pagsisikap, ay naisalali lang na niya dito sa sanlibutan. Sayang. Pero yung mahirap, na naglingkod sa Panginoon, ang sa Kanya, uuwi na siya sa piling ng Diyos. Sana'y yun yung laman dahil may pag-asa sa bawat sa atin ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng Panginoon.